Maayong adlaw and welcome to the summer capital. My name is Arnold and I am so thrilled to be your guide tonight. Huminga ng malalim. Naaamoy mo na ba yon? Yan ang bango ng sariwang pine at ang preskong hangin ng Baguio. Ngayon, hindi lang tayo sa anumang parke, nasa puso tayo ng John Hay Christmas Market 2025. Hiniharap ng John Hay Management Corporation at ng Baguio Tourism Council. Ito ang sarili nating European-inspired winter wonderland dito mismo sa Pilipinas. Sa paglalakad natin patungo sa open field, napapansin mo ang Evening of Lights na nagsisimula ng kumikinang. This year's theme is all about togetherness. Tumingin ka sa kaliwa mo, yan ang Dapay, isang tradisyonal na lugar ng pagpupulong sa Cordilleran. Ngayong gabi, ito ang nagsisilbing bonfire area natin. Makikita mo ang mga pamilyang nagsama-sama nagbabahagi ng mainit na kokwa, ng mainit na apoy. Mga hit na naririnig natin mula kay DJ Noel mamaya ngayong buwan. Kung titignan mo ang pangunahing yugto, dito nangyayari ang mahika. Sa opening night ng tanghalang SLU ay nagtatanghal ng Under the Shining Star, isang live nativity play. Sa buong Disyembre at hanggang Enero, maririnig mo ang festive serenades ni Dennis Joel Paraguas at makikita ang biyaya ng Balay Baguio. Para sa mga foodies sa grupo, ang Ayala Grounds na nasa tabi lang namin ay nagtatampok ng mga artisanal treat at mainit na inumin. At huwag kalimutan kung mayroon kang mabalahibong kaibigan, ibalik sila sa January 3 para sa parada ng alagang hayop na Paws and Claus. Sa kabila ng ilaw, may kaluluwa sa palengke na ito. Isang maiksing lakad lang ang layo sa Scout Hill. Puspusan na ang mga workshop ng Mandiko Kito. Dito pinapanatili ng ating mga local na artisan ang mga tradisyonal na likhang Cordilleran. Ito ay isang magandang paraan upang matiyak na sa pagpasok natin sa 2026, dinadala natin ang ating pamana sa atin. Nandito ka man para sa mga nakamangmanghang paputok sa Sunday picnic chills o sa engrandeng New Year's countdown. Sana maramdaman mo ang magic. Manatili hanggat gusto mo. Kumain sa grill at tamasahin ang shining star ng Baguio. Maligayang Pasko at tamasahin ang merkado. John Hay Christmas Market, quick reference Q&A. Question:
What are the official dates? Answer: December 12, 2025 to January 22, 2026. Where is it located? It is primarily at the Camp John Hay Open Field and Ayala grounds. Is there an entrance fee? The market is generally open to the public. Specific shows are free for visitors of the field. What time do events start? Most evening performances, serenades, ballet begin at 6 p.m. Can I bring my dog? Yes. It is pet-friendly with special Fifth Day on January 3rd at 9 a.m. Are there local crafts? Yes. The Mandico Quito Artisan Workshops run at Scout Hill, Fridays to Mondays until December 22. What happens on New Year's Eve? A New Year 2026 countdown with joy and sparkle at Open Field. Event Spotlight New Year 2026 Countdown. Habang ang Christmas market ay naghuhus ng isang pampublikong countdown sa open field upang mag-ring ng taon na may kinang, ang mga bisitang naghaharap ng mas formal na karanasan ay maaaring magtungo sa The Manor o The Forest Lodge. Naghuhus sila ng A Magical Cirque Christmas na nagtatampok ng formal na hapunan at pribadong countdown. Two ways to celebrate. Depending on your style, you have two distinct options for the countdown. Number 1, the open field public festive vibe. High energy, family-oriented, dap-eye, bonfires, and specific air music. Best for groups who love festival atmosphere and don't mind the cold. Number 2, the Manor. John Hay hotels, formal and private. By sophisticated, a magical circuit Christmas theme, indoor-outdoor dining. Best for those who prepare a sit-down dinner and a more structured program. Bilang isang mamamayan at responsableng turista, magagawa nating pamana ng buhay ang ating karanasan sa pamamagitan ng pag-unawa na tayo ay hindi lamang mga bisita, kundi mga katiwala, stewards ng kalikasan. Narito ang tatlong pangunahing paraan kung paano natin ito maisa sa katuparan. Number 1, pagpili sa sustainability kaysa convenience. Ang pagiging responsableng turista ay nangangahulugang handa tayong isakripisyo ang kaunting kaginhawaan para sa ikakabuti ng kapaligiran. Aksyon: sa halip na bumili ng tubig na nasa single-use plastic, magdala ng sariling reusable bottle. Ang pag-iiwas sa paglikha ng basura ay ang pinakamagandang pamanang maiiwan natin
dahil hindi ito dinudumihan ang ecosystem ng parke. Number 2, ang pagpapakita ng radical respect sa kapaligiran. Ang Camp Janhay ay isang shared space. Ang bawat puno ay landas, ay bahagi ng ating kasaysayan. Aksyon, sundin ang prinsipyo ng leave no trace. Kung walang makitang basurahan, bitbitin ang basura hanggang makauwi sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kalinisan. Binibigyan natin ang susunod na turistang lalakad sa ating dinadaanan na pagkakataong mararanasan ang parehong ganda at sariwang hangin na ating tinatamasa. Number 3, pagpapalaganap ng kultura ng pagmamalasakit. Ang ating karanasan ay nagiging pamana kapag ito ay nakapagbibigay inspirasyon sa iba. Aksyon, maging ehemplo sa ibang mga turista. Sa halip na manahimik kapag may nakitang lumalabag sa panuntunan, ipakita ang tamang gawi sa paraang may paggalang. Ang edukasyon at tamang halimbawa ang pinakamabisang paraan upang matiyak na ang sanktuaryo ng kalikasan ay mananatiling buhay para sa susunod na salinlahi. Susing kaisipan, ang tunay na pamana ng buhay ay hindi ang mga litratong kinuha natin sa ilalim ng mga puno ng pino, kundi ang kalagayan ng kalikasan na iniwan natin pagkatapos ng ating pagbisita. Ang ating disiplina ngayon ang magtitiyak na may madanatnan ka pa ang ating mga anak at apo bukas. Action plan: be a guardian of the shared legacy. Ang planong ito ay nakatuon sa paggawa ng bawat pagbisita bilang isang positibong kontribusyon sa kalikasan. Ang mga dapat gawin, the do's. Number 1, magdala ng trash bag o supot. Kahit maliit lang. Siguraduhin may paglalagyan ka ng iyong sariling basura, balat ng kindi, tissue o pinagkainan, sakaling malayo ang basurahan. Number 2, segregate sa pinagmulan. Kung may makitang recycling bins, siguraduhin itapon ang plastic sa plastic at papel sa papel. Ito ang tinatawag na intentionality. Number 3, respetuhin ang katahimikan. Ang Camp Janhay ay isang sanktuaryo. Ang pagpapanatili ng mababang boses ay pagpapakita ng respeto sa kapwa, bisita, at mga wildlife, ibon sa lugar. Number 4, manatili sa tinalagang landas, trails. Huwag gumawa ng sariling shortcut upang hindi masira ang mga maliliit na halaman at maiwasan ang soil erosion sa ilalim ng mga puno. Ang mga hindi dapat gawin, the don'ts. Number 1, huwag mag-iwan ng bakas.
Kahit ang mga organic na basura tulad ng mga balat ng saging ay hindi dapat basta itatapon sa ilalim ng puno dahil nakakaakit ito ng mga peste at nakakasira sa natural na balanse. Number 2, huwag punitin o kumuha ng halaman. Ang mga pine cones at wildflower ay bahagi ng ecosystem. Ang pagkuha sa kanila ay nag-aalis ng ganda at sustansya para sa kagubatan. Number 3, iwasan ang single-use plastics. Hanggat maaari, iwasan ang pagdadala ng straw, sachet at styrofoam na madaling tangayin ng hangin. Number 4, huwag maging silent witness. Kung may nakitang maling ginagawa, ang kasama, paaalahanan sila ng maayos. Ang empatiya ay para rin sa ating kalikasan.